is education in Binyan, no? And of course, at the same time, we have higher education in Ateneo Municipal by Jose Rizal pa rin. So, to further elaborate to our topic for today, so, ito yung ating mga objective, no? Or yung to be discussed this morning. So, number one, we have what's the reason or behind, no? Uh, his older brother Nor Pasiano in his education. What are the participation, no, to be known this morning? And next one is what is Binyan? No, is this a significant place? Is this a place that we're in no Rizal her study? No, his elementary or high school or what? No, so we have Rizal Triumph and Ateneo Municipal. So very close naman yung word na Ateneo Municipal. So, it means it is in school. When you say, when you hear the word triumph, so medyo maganda yung, uh, yung words na ginamit. No? So, let's see, ano ba itong mga nangyari dito? So, the first one that we have is Pasiano Rizal. So, like what we discussed no, from the last time, we have the biographical data of Jose Rizal. So, right now, we have Pasiano, no, Mercado Rizal. So again, no, the Mercado surname is being get from his great father ancestry, no, Domingo Lamco. So this one is being adapted, meaning market, no, and Rizal, the one that they've been given, no, by Teniente Alcalde Mayor during that time, and that being used, no, by the family of Mercado. And right now they are known as Rizal. And we have here Pasiano, which date of birth is March 7, 1851. So if you're going to check now on the date that we have, so compared to Rizal, alam naman natin na ilang taon ang tanda. So kung susumahin, kung 1860 yung pinanganak si Rizal, so almost 10 years or 10 years siyang matanda, no? O pagitan nila bilang magkapatid, no? So siya ang nag-iisang lalaki, no? Na kapatid ni Rizal. Sunod, we know that he is a second child of Don Francisco and Doña Teodora, as I could have mentioned no, from the previous discussion in order of siblings that we have. So he has been engaged no, or been go to the school like yung Colegio de San Jose and University of Santo Tomas before. So yun yung mga schools no, pinasukan niya. Next, we use Nor Pasiano because kasi nakakatanda, senyor, as like what I mentioned last time. They use Doña no, para sa mga may asawang kababaihan, senyorita para sa mga kadalagahan, at yung senyor no, Onyora no, na meron tayo, ayun, in short, para doon sa ginagamit no, bilang tanda ng paggalang. As the customs no, and traditions ng during that time. So next, what we have is Pasiano Rizal pa rin, as like what I said in the participation of his life to Rizal. So what we have is, yes, his influence no Jose Rizal to pursue his studies in uh, Spain. Why? Because of some of his support din from the propaganda movement. So like yung gustong tuklasin nila yung custom, pag-uugali na meron ibang bansa, makakalap ng pag-aaral, doon maihayag ni Rizal yung kanyang mga tatatanging kaalaman dito sa Pilipinas na kung ano man nangyari at kung ano-ano pa. So these are some of the secrets no of the ambition no bakit sinendila si Rizal no going to Europe no or specifically in Spain no just to pursue studies no yung medicine na meron siyang course from what he finished here in the University of Santo Tomas. So this is a part of propaganda movement. It's like what I said na it's being written over here. And then Pasiano is also arrested when Rizal was in prison in Port Santiago. So these are the last period no of Rizal wherein makikita naman natin no during the 1896 no pinaamin no itong si Rizal na kasabwat o kasali siya sa kanyang revolusyong nangyari dito sa Pilipinas. So, from that one, nakuha na naman talaga na nila si Rizal. So, nung napadeport, nabalik si Rizal, kinuha mo impormasyon, ikinulong siya sa Port Santiago. So, alam natin, in the movie of Abaya, nakikita doon kung paano tinorture, pinaamin, no? Kinuhaan ng mga impormasyon,
at pinipilit na iniuugnay si Rizal yung partisipasyon sa revolusyonaryong nangyayari in the latter part of the reign of the Spain, no, in the Philippines. Next, we have Bagong Bayan. So we know that the Bagong Bayan is one of the significant place, no, nowadays. So alam naman natin, this is the Luneta, no, or the Luneta Park, the one that the statue of Jose Rizal, no, nakatayo. So he went on them and decided to dedicate himself as to the generals of the Philippine Revolution. Yes, he dedicated himself after nung pagkamatay ni Rizal at nung gusto nating makita yung kanyang great participation. So that's why no he was being used, no, or chosen as one of the revolutionary leader during that time. So one of his passions siguro gusto makatulong sa Pilipinas. Pangalawa at una siguro sa lahat, galit niya, no, nung pagkamatay ng kanyang kapatid na si Pepe, it is because meron kasi silang mahabang panahon na hindi sila nakita, pero sa mahabang panahon na yon, di ibig sabihin hindi sila nagkakaintindihan. Alam nila sa isa't isa kung paano o gaano kadelikado yung panahon na yon. So parang nagpapakiramdaman sila, alam na nila sa sarili nila yung mga bagay, hindi na kailangang sulatan, tanongin, kasi it will be easy for the Spanish government during that time to trace kung nasaan tong mga tao. Kasi nga, since Rizal, from the Dapitan at Song Sebastiano is part of the revolutionary, no, with the Andres Bonifacio one that we have. So, ang daming nangyari during that time. So, as part no the participation to become a generals during the Philippine Revolution in the late year of the reign of the colonization of Spain here in the Philippines. So next what we have is he died in Los Baños, no, in April 13, 1913. That one. So next is yan. We're going to some place wherein dun lang meron netong mga to, mga Crystal Farms, the Supremos, Rio Mantinosa. So this place was called no yung Binyan. So after a short description of the information given on you about Pasiano Rizal, accompanied by his brother, no, kung kanya nakakatanang kapatid, tingnan natin ano yung naging life naman in Binyan. But actually in Binyan, ang kabataan ay isinisend sa school o yung elementary one. So this is the formative days wherein Rizal sent into the supervision of Mr. Maestro Justanino Aquino Cruz. So, ito yung naging former teacher din ni Pasiano, no, during the formation of the elementary days. But what are the things, no, that being studied during that time? So, ang mga aralin before o yung mga, sabi ko nga, dahil sa ilustrado silang pamilya, nasa nakakataas, no, o medyo nakakagaan sa social system, makikita natin, pinahalagahan dito yung pag-aaral. So, ang kabuuan ng pag-aaral ay mayroong 4 na bahagi. So, yung 4R na tinatawag. So, yung reading, writing, arithmetic, tsaka yung religion. Okay? So, very important to them, know how to read, to write, and use the mathematics one, and then the religion itself, no, because of the influence of the Spanish. No? The next is very strict during that time ang teaching ng ating way ng formative years. So pagka masyadong hindi magaling no memorya, masyadong hindi nakakasunod sa ating aralin, sila ay pinagagalitan o binibigyan sila ng mga punishment. So like yung pag pinapalo sila sa kamay, pinagagalitan, and etc. No? And yung bagay ng pagpalo sa kamay is hagupit na tinatawag sa mga gurong mga nagkakamali. So like what we have during early elementary days natin, sino yung mga nakaabot ng ganong punishment is tayo o kayo, no, na meron din ganyang mga experiences. Like yung paghila ng patilya. So, yun yung mga siguro sa mga namanas ng mga ating mga guro before. But I do not know that kind of punishment is this. No? But now, we are being protected now sa punishment na binibigay sa atin. So that's not good na right now. So since si Rizal is nung pinadala sa Binyan, actually medyo masakit itong si Rizal ng mga panahong iyon. So kung titignan natin, si Rizal hindi gaano
kalusog o hindi ganun ka-physically no, na ang batang to. Medyo makapayatan, although marami na siyang natutunan mula sa kanyang mga tiyuhin. That's like what I said from the previous discussion. Like Tio Gabriel, Tio Jose, Tio Gregorio, Leoncio Lopez, Pasiano. These are the things that being influenced to him. Sa madaling salita, nagamit niya itong mga to. Kasi yung kanyang pag-stay in din yan, marami nangyari. So, hindi naman siya palaaway, pero at some point, siya ay masyado rin namang siguro hinahamon talaga ng panahon o ng mga kasamahang bata. So, hindi nawawala yon. It is because siguro sa inggit, sa pang-aasar. So, it's like what mentioned over here, he was being challenged by Pedro. Ito yung anak ni Maestro Justanino Quino Cruz during that time. So, hinahamon siya after nung isang klase, so, tanghalian. So, ibig sabihin, nag-siesta yung teacher nila, kumakain, nagpapahinga. After nun, so, nakipagsuntukan siya. Nanalo naman siya at tinalo niya itong si Pedro. But sumunod na araw, sumunod na panahon, siya ay nakipag-away naman ulit. No? Kanino naman kaya itong batang to nakipag-away? So, sa madaling salita, nagkaroon ulit siya ng isang bunong braso kay Andres Salandanan. Si Andres Salandanan ay hinamon siya, isa niya rin kamag-aral isang hapon, na kung saan nagtungo sila sa isang lugar, sa isang bangketa, no? Bago doon nila ginawa yung bunong braso. Dahil nga si Rizal, hindi ganun kagandaan ng katawan yung physique ng kanyang build, ng kanyang body, at medyo mahina ang braso niya. So natalo si Rizal na muntik ng ikabasag ng kanyang ulo doon sa bangketa. Kasi siguro sa lakas ng puwersa o ng tama ng batang na-receive na suntok mula doon sa batang yon o kung ano man yung nangyari in the instance of. And it was being mentioned over here din na itong si Maestro Justanino Cruz, sa tuwing ang batang si Rizal ay sinusumbong, kasi palagi siyang sinusumbong o lagi siyang inaaway lagi siyang napapalo, lagi siyang nabibigyan ng parusa, ng hagupit. Kasi nga, itong si Rizal, parang naging tampulan na lagi ng sumbungan, no? So, ganun salita, napag-iinitan siya ng mga kanyang kaklase. At itong si Maestro naman, wala namang kinikilingan. So, it's been fair, but hindi niya naman talagang inusisa ano talagang nangyari. So, that's why, malimit ang araw na lagi siyang may palo. No? Lagi yon parate. Bibihira ang walang palo sa kanyang araw sa klase, hindi siya napapalo. And what more is, so sabi ka dito, he described yung teacher niya as had a long neck, sharp nose, matangos ang ilong, slightly bent forward body, medyo kurbada na, and always wore yung sinamay, that shirt that being used during that time. And yung education in Binyan is not like what we have, the schools that we have. Hindi siya katulad ng mga nitayong schools. So, ang schools nila, nakatayo lang doon sa bahay nila Maestro Justanino Aquino Cruz. So, may malit na CB doon o kubo, o silid, doon sila pumapasok o nag-aaral. So, we have next is finish na in elementary. But actually, before going on that one, marami din siyang ginawa. Actually, yung mga times na walang klase o yung vacant time, itong si Rizal ay nag-aaral sa pagpipinta o sa sining. So, dahil sa pagpipinta sa sining, na natutunan niya sa pag-enroll niya sa isang klase na sa kapangalan ng Wancho, itong si Wancho, malapit kay Maestro Justanino Cruz kasi siya ay biyanan ng kanyang ng biyanan niya, sa madaling salita, biyanan. No? So, may anak, yung si Maestro at yung asawa ni Juancho, anak nung si Maestro Cruz. Okay, kaya naging biyanan. So, dahil doon, nag-enroll siya kay Juancho at nakita niya yung kagalingan niya sa pagpipinta, sa hilig niya doon. So, sa pagiging mahilig niya doon, na-cultivate niya yung kanyang sarili, yung kanyang talents, yung skills niya na meron tayo. So, napahanga yung mga taong nakakakilala kay Rizal. It is because at early age, kaya niya nang gumawa at meron siyang multiple intelligence na tinatawag. Not only in academic, but also in painting, music, and other things, that he made in his life. The next thing is, siya ay merong kasamahan din na nag-enroll din doon. Yung kanyang katukayo na si kaklaseng Jose Guevara. Si Jose Guevara naman ay mahilig din magpinta. So, sa madaling salita, nag-aaral sila sa supervision ni Mr. Wancho ng pag-aaral ng
nagtitinda. At isa sa mga nangyari dito, ginawang paboritong pintor ng klase si Jose at saka si Rizal, no, during his studying in the supervision of Juancho. So nakakatawa yung story na yun. It is because si Rizal, na-maximize niya yung time niya. He didn't even use, waste time yung kanyang natitirang oras. At ano pa yung buhay niya sa Binyan. So sa pang-araw-araw niya sa Binyan, ayun, maaga din siyang gumigising, hindi siya yung bata na late gumising. So, sa madaling salita, 4:15 pala na umaga, gumigising na itong batang to. At kung merong klase sa araw na iyon, nag-aaral siya ng kanyang mga aralin o yung kanyang siguro assignment, mga things to remember or mga things to need to review, and etc. So, after nung maaga na kanyang pag-attend ng misa, so kasi during the time, practice talaga, tsaka alam naman natin na si Rizal ay nagising, dito sa ganitong uri ng tradisyon o ng kanilang pamumuhay sa pagsisimba. So, umaga, nagdidilig ng hardin, naghahanap siya doon ng mga prutas na makakain, gumagala, bago pagkakalas 10, papasok na siya ng paaralan, sa umaga, pasok siya ng paaralan hanggang 10:00 bago umuwi siya, bago kakain sila ng kanilang pagkain na inihanda para sa tanghalian, anumang putahin o pagkain, bago yung kaibigan niya na nandun na kamag-anak nila ay si Leandro, no, na kung saan doon siya nakatira at kumakain na kanyang tinitirhan. So, sa madaling salita, doon siya namisan sa sandaling panahon ng kanyang stay sa Binyan, no, during elementary days. So, nakikipaglaro siya sa mga bata, sa mga pamangkin, sa mga kung sino mga kabataan nandun. Katulad ng isang kabataan na buhay na meron ngayon. So, sunod naman is, yung kanyang pag-aaral sa Binyan ay tinanghal siyang pinakamahusay. Kasi nung unang years niya na pagpunta sa Binyan, actually, in-interview muna siya ni Justanino Cruz nung pinasok sa eskwelahan. Sabi, marunong ka ba mag-Espanyol? Sabi ni Rizal, kaunti lamang po, sagot niya doon sa Ginoo. Kasi di niya pakalala before si Maestro Cruz. So, tinanong ulit siya, ikaw ba ay marunong din mag-Latin? Sabi niya, at sagot niya, ay kaunti lamang po. So, sa madaling salita, pinagtawanan siya ng kanyang mga kaklase. Kasi nga, mostly yung mga students before are prepared and ready to enter in elementary. So, therefore, you must be know how to speak and understand yung Latin and Espanyol. So, yun yung mga nangyari. So, para may enroll at para tanggapin. Pero sa madaling salita, nakapasok din naman si Rizal. Pero at the end of the days, itong si Rizal ay tinanghal na pinakamahusay na estudyante doon sa kanila kasi siya ang nangunguna. So, sa katulad ng mga sabi kong subject, Espanyol, Latin, at iba pang asignatura na pwede nating makita during that time sa pag-aaral sa Binyan o sa elementary. Dahil din dito siguro sa tulong ng kanyang ina na kanya naging unang guro, siguro yun yung naging isa sa mga magandang impluwensya na nagabayan siya. Pangalawa naman is yung kanyang mga naging tutor kasi during the time kumuha ng tutor yung kanyang tatay. Yung tatay niya na may mga kaibigan, kinuha niya sila Maestro Celestino, si Maestro Lucas, si Maestro Leon Monroy na di kilaunay siya ay namatay na dating kaklase ng kanyang tatay. So medyo matanda na kasi yung kaibigan ng tatay niya. So for 3 months, for 6 months lang ang tinagal ng buhay ng matandang ito. So at the short period of time, so marami din namang natutunan si Rizal. It is because of yung mga tutor na during that time. So what more is, ano pang nangyari? So, may mga panahon na kung saan ay, magtatapos na siya at na kung saan nalungkot siya. Lahat naman ng estudyante na nagtatapos masaya, pero may halong lungkot. It is because lilisanin mo na yung panahon na kung saan na malagi ka na medyo doon ka na nagkaroon ng magandang or nagkaroon ka ng significant days in the stays in Binyan. So, sa madaling salita, siya ay susundiin at iuwi na sa Calamba, pabalik. Kasi nga, tapos yung kanyang pag-aaral. So, anong meron naman doon nung kanyang pagtatapos sa pag-aaral sa Binyan ng elementary? Siya ay susunduin ng kanyang nang wala namang
partikular na kamag-anak, ngunit kaibigan ng kanyang tatay, no, nasakay sa isang barkong nagngangalang Talim. Yung barkong Talim ay ikinuwento ng kanyang kapatid na si Saturnina, isinulat sa kanya na sa darating na bago magpasko, susunduin ka ng isang nagngangalang si kaibigan ng ating ama na si Arturo Camps. Si Arturo Camps na siyang magsusunod kay Rizal ay pabalik sakay ng barkong Talim. Yun ang kanyang magiging guide, no, sa kanyang pag-uwi. So, madaling salita, nung kanyang pag-uwi, bago pa man yun. So, nangalap na siya ng mga bato, mga gamit na parang remembrance, nagdasal siya sa simbahan, nagbigay siya ng paalam sa kanyang mga guro at kaklase na baka ito na yung huling araw na hindi na tayo magkikita muli, tapos ng aking pag-aaral at formative days dito sa Binyan. So, sa madaling salita, siya ay iniuwi na nga doon sa kanyang lugar sa Calamba pagkatapos ng 1.5 taon. So, yung 1.5 taon, marami siyang natutunan at marami siyang siguro na nalaman, no, sa kanyang pag-stay doon. Sumunod naman is yung mga panahon na kung saan makatapos ang 2 taon. Actually, si Rizal ay nasa nasa Ateneo. Pero to give you a short story about yung sa Gumburza, pagka-martir, alam naman natin yung Gumburza ay si Gomez, okay po, si Burgos, at si Zamora. Sila yung 3 paring binitay during that time. So, ano nangyari during that time? Sila po ay ikinakabit sa isang revolutionaryo movement na nangyari dito nga sa Cavite. Isa sa mga malalagim na pangyari na kung saan sila ay binigyan ng bitay na kaparusahan. So, dahil doon is parang hindi naging makatao, naging makatarungan dahil wala naman talagang silang naging kasalanan. At pagpapaliwanag pa ng iba pang pari na kanilang kamembro o kakampi, sila ay mga walang partisipasyon o walang naging isang ugnayan. Pero hindi pa rin naniwala ang mga Priling Dominicano during that time. So, therefore, sila ay naparusahan ng kamatayan. So, alam naman natin, isa sa mga probinsya na nag-aklas during that time is yung Cavite. So, sa Cavite, medyo mahina yung pwersa ng mga Espanyol, pero dahil nga sa kanilang pwersa na galing sa Maynila na pinadala, so lalong lumakas sila at natalo nila ang mga Tiponero during that time as they to attempt to get again the Cavite or the independence in Cavite during the reign of the Spanish colonizer natin. So, ito yung mga nangyari during that time. So, madaling salita, nasaksihan nung kanyang kapatid na si Pasiano, nung magbubukang liwayway, nung sila'y bigyan ng garote o nung kanilang kaparusahan. So, sa madaling salita, nasaksihan ng batang si Pasiano during that time yung kanilang kinasapitan. So, actually, si Pasiano kasi isa sa mga malapit na naging estudyante, no, at paborito ng mga Burgos during that time. So, kaya medyo napag-iinitan at medyo si Pasiano kilala during that time. So, kung kaya't merong mga panahon na sa pagpasok na sa Ateneo, instead na ang kamite niya ay Mercado, itong si Rizal o si Jose, pag-enroll niya is binago. So, Rizal ang ginamit niyang apelido para hindi siya pag-initan. So, anyway, to give you the idea naman ng ibang nangyari during the stays in Binyan, we have yung mga pangyari na kung saan alam natin sa susunod na chapters, yung Gumburza is naging magandang inspiration ni Rizal sa paggawa niya ng El Filibusterismo. So, doon niya dinedicate yung kanyang pangalawang aklat na El Filibusterismo. So, sa kabilang banda naman, noong ito'y pagpasok na ng high school niya sa Ateneo, titignan natin mamaya yung nanay niya na kung saan nagkaroon ng kaso at siya'y nakulong ng mahigit 2 taon, no, kumulang. So, dahil doon, yun, tinaglakad, nagkaroon siya ng problema at nakasuhan, no. So, tingnan muna natin itong susunod. Later na po yun sa higher education na tayo. I think links for additional video and reading reference
for this topic, no, na meron tayo sa Rizal in Binyan. So let's go to another PowerPoint presentation. Stop sharing ako. Share ako ulit ng bagong slide. So this slide is higher education. So in higher education, sa Ateneo na tayo. So kita niyo na yung slide? Kita niyo na? Yes, sir. Nakakasunod naman sa kwento ko? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Sunod sa kwento natin, sa formative days naman niya rin sa Ateneo. Actually, he stay 5 years in Ateneo. So, most probably, itong si Rizal, kasi nakatapos siya ng 16 years old sa Ateneo, bata pa siya bago at that time din, nakapagtapos din siya ng vocational course, pagsa-survey, and during that time, naipasa niya ring examen. So, sa madaling salita, magaling tong si Rizal, pero di siya pinayagan ma-obtain yung licensure na yun. So, hindi niya pa rin pwede i-practice. Kasi bata pa siya, wala pa siya sa edad. Pero, bukod doon sa higher education niya, bago siya nag-start, no, maraming nangyari. Katulad nung sabi ko nga sa kwento ko, yung kanyang nanay, ano natin, continue na natin. Yung kapatid niya kasi na si Jose Alberto ay galing sa sa Europa. Ngayon may asawa siya na inabando yung kanyang anak, yung kanilang bahay, o yung sa madaling salita, hiniwalayan siya, no? O nagkaroon ng isang third party o nagkaroon ng kalabuyo tong asawa niyang babae. So, tong kapatid niya si Doña Teodora, gustong umiwas sa skandalo, pilit niyang pinagbati ang mag-asawa. So, madaling salita, naayos naman. At dahil nga doon sa ginawang kabutihan ng pagbabati ng dalawang mag-asawa dahil sa kanyang kapatid na si Doña Teodora, dito sa kanyang kapatid na si Jose Alberto, nangyari. So, nagsama sila pero di lumaon. Dahil nga doon sa galit na naunang nangyari, naghahain siya ng diborsyo ting si Jose Alberto. Pero masabi ko nga, nag-aayos naman sila, sa madaling salita, ay nagkamabutihan naman ng panandalian. Pero na kung saan napagbintangan yung nanay niya na pinagtangka ang lasunin daw itong asawa niya. Hindi pinangalanan yung babaeng asawa niya si Alberto. Ngunit walang katotohanan yung pangyayaring ito. Dahil lamang kaya ito nangyari siya na parusahan itong si Doña Teodora dahil sa may kaibigan kasi siyang isang mataas na opisyal, itong babaeng asawa niya si Alberto, na sinabi niya pinagtangkaan siya, isang gwardiya sibil na Espanyol na may galit din sa kanyang tatay, si Don Francisco Mercado, dahil sa hindi pagbibigay ng pagkain sa kanyang kabayo during that time. So ginrab na opportunity ito nung gwardiya sibil, no, para maparusahan o makaganti sa pamilya Rizal. So sa madaling salita, nag-grant nga at nanalo naman tong mga gumawa sa kanya ng kasalanan. So nakulong nga tong kanyang kapatid, no, na si Doña Teodora, at sa madaling salita, nung nakulong ito si Doña Teodora, yung nanay ni Rizal, matagal na panahon siyang nakulong dahil sa pinalakad muna siya simula kanilang tahanan sa Santa Cruz, no, sa Calamba hanggang sa Santa Cruz na sentro ng Laguna during that time. So ito'y humigit kumulang na 50 kilometro na nilakad ng kanyang nanay para pagdusahan yung kanyang kasalanan na actually hindi naman talaga niya kasalanan, na pagbintangan lang at kinasabwat lang. So dahil doon nakulong nga at nagkaroon ng kaparusahan, siya ay nakulong ng humigit 2.5 taon, no, sa lugar ng Santa Cruz. So dahil doon, humingi sila ng tulong sa mga attorney during that time, yung tagapagtanggol nila, yung defendant nila. Ang pangalan ay si Francisco de Marcaida. Tsaka yung isa pang tanyag na attorney during that time, si Manuel Marzan. Sila yung mga tanyag na mga attorney during the time sa Maynila na kung saan inasikaso nila yung mapawalang bisa yung kanyang kasalanan at hatol doon sa Manila Royal Audiencia. Yung Manila Royal Audiencia, alam natin sa social system na diniscuss natin, is yun yung Korte Suprema during the time, yung Supreme Court, di ba? So dahil doon sa nagawa niyang krimen, na napatunayan na hindi, no, at pinawalang bisa ang kanyang kaparusahan at yung kasalanan na binigay o pinataw sa kanya,
that time. So, sa madaling salita, napawalang bisa at nakalaya tong nanay niya, no? Doon sa pagkakakulong. So, ito yung mga panahon no, kung saan si Rizal ay nasa Ateneo pa. Actually, hindi siya pinapayagan ng tatay niya pumunta dito sa nanay niya sa kulungan sa Santa Cruz. Pero dahil mapilit, gusto niya mabisita during that time, 1872-73. So, yun, makikipagkwentuhan siya dahil namimiss niya na yung nanay niya. At kinukwento niya yung mga achievements niya during stay in first year in Ateneo. So, tingnan na natin ano nangyari no, in Ateneo. So, bago tayo mag-umpisa doon, tingnan natin ano yung naging background muna noong kanyang bago pagpasok sa Ateneo. So, yung una, si Don Francisco kasi nag-decide na mag-enroll sa kanya sa Ateneo. Pero bukod doon, itong si Don Francisco, bago sila pumasok sa Ateneo, second option na kasi itong Ateneo. Una niyang gustong papasukin ng kanyang anak sa kolehiyo ng San Juan de Latran. So during that time, yung kolehiyo ng San Juan de Latran ay isang eskwelahan ng mga Dominikanong praile. So madaling salita, mga Espanyol na praile pa din ang nandito. Although yes, praile din yung mga Spanish missionaries din yung mga sa Ateneo, but Jesuit group sila, no, na tinatawag. So, yung pagpasok niya sa kolehiyo ng San Juan de Latran, nag-exam siya, binigyan siya ng exam sa kanyang natapos, yung sa reading, writing, arithmetica, tsaka religion, nakapasa siya. So, ang galing ni Rizal nung napasa niya yung kanyang exam. Pero, at late days na, parang napaisip yung tatay niya na i-shift ko na lang kaya ng school yung anak ko, wag na lang yun. So nag-decide yung tatay niya na papasukin na lang siya sa Ateneo Municipal. So yung Ateneo Municipal naman is isang eswita no na pamumuno ng mga pari. So yung mga sinabi ko kanina, Dominicanong Praile, eswita, sila yung mga missionaries na nagtuturo dito sa Pilipinas na tinignan natin mula doon sa unang topic no na diniscuss ko. So sa madaling salita, itong si Rizal na-enroll na nga sa Ateneo pero hindi ganun kadali. It is because, sabi nga dito, hindi siya pinayagan dahil sa meron siyang frail body, diminutive for his age na hindi angkop yung kanyang konsepto ng pag-aaral sa ganoong pangangatawan, no? Tsaka yung edad na meron siya. So, ang daling salita, halos hindi siya papasukin. So, naggumawa ng paraan naman yung kanyang kuya. Yung kuya niya na si Pasiano ay kaibigan niya itong mga Burgos at nephew niya itong si Manuel Ceres Burgos. Kung kaya't nagkaroon ng connection at napapasok itong si Rizal. Pero bago doon, ang background kasi ng Ateneo is pangalan before Escuela Pia. Ang Escuela Pia, ang tawag doon is paaralan sa mga kawanggawa. So itong eskwelahan nito is all boys pa rin no, na tinatawag. So sa Maynila, itong all boys na to ay itinatag no sa taong 1817. No, matagal na, nakapanahunan. So sa madaling salita, meron ng pundasyon no, yung eskwela kung kahit kilala sila sa ganitong eskwelahan. Sumunod na pangyayari, ito sabi dito, so since na-admit na nga siya no, ng kanyang kapatid no, dito sa kakilala niya na si Manuel Ceres Burgos na kamag-anakan no, at nephew nga ni Father Burgos kung kaya siya nakapasok. Pero bago nga doon, sabi ko nga, si Rizal hindi niya na ginamit yung apelyidong Mercado. So ginamit ni Jose yung apelyidong Rizal sa Ateneo. Sabi ko nga, para hindi pag-initan ng mga Spanish authorities or government during that time. Kasi yung Mercado mainit kasi nalilink to Father Burgos. And one thing that I'm sure to you is sabi ko nga, si Pasiano Mercado Rizal is malapit na may kaugnayan kay Father Burgos. So, ang daling salita, in order to avoid to a problem tong si Rizal, si Pepe, ginamit yung apelyidong Rizal during that time. So ano pa bang mga nangyari dito sa kanyang pag-stay sa Ateneo? Makikita natin dito at first meron dalawang grupo, yung internos at externos. Alam naman natin kung ano ang grupo na meron si Rizal. Externos muna kasi siya ay tagalabas, bagong dating. Bago yun, yung mga panahon ngayon, ang tradisyon doon kasi sa eskwelahan, sila ay ang mag-aaral, nagdadasal, no?
at nakikinig ng misa, no, sa tuwing umaga, at meron din silang katulad na ginagawa natin, nagdadasal pagkatapos ng klase. So yun yung mga part ng kanilang life in the stays in Ateneo na naging formative days din nila. Sa pangalawa naman, sabi ko nga, internos at saka externos, yung dalawang typical classes na meron tayo, ay binubuo no, ng dalawang grupo ng estudyante. Yung internos, taga-loob. No? Dito naninirahan sa may tawag to, Intramuros. Yung sa labas naman, yung externos na tinatawag. So, tingnan natin anong meron sa loob ng kanilang internos at externos. Bago tayo doon, alam natin na si Rizal ay nanirahan muna kay Titay. Si Titay kasi, yung kanyang kinakasera o tinitirhan, ay merong utang sa kanila na 300 piso sa pamilya nila. So, sa madaling salita, para mabayaran, si Rizal doon nanirahan at doon muna nagstay sa kanilang kinakasera niya, no, na tinitirhan. So, nabayaran yon bilang pambayad utang, yung 300 piso sa stay ni Rizal sa lugar ng kanyang pinag-aaralan, no, mula doon sa atin. So, ito ay mayroong almost 25 to 30 minutes ang difference, no, yung kanilang layo doon sa eskwelahan. So, yun lang kalapit, no, o katagal yung lalakbay niya para makarating sa eskwelahan. So, ano pang meron dito sa sistema pang edukasyon ng mga Jesuita sa Ateneo? So, sabi ko nga, yung internos at externos is yung mga estudyanteng nahati sa dalawang pangkat na kung saan yung mga tinatawag na internos or yung Roman Empire at saka yung Carthaginian Empire na tinatawag ay binubuo ng maraming grupo, no? So, sa dalawang hati ng grupo niyan, merong 4 na kategorya. So, ang unang kategorya natin ay meron tayong emperor na tinatawag o yung emperador. Hindi po ito yung alak ha. Yung emperor o yung emperador ang una. At pangalawa naman ay ang pinakamahusay, no, ay yung tribuna. Okay? Yung tribuna naman, yun yung isunod sa pangalawa, no, na mahusay na tinatawag. Yung pangatlo ay yung pangatlo na mahusay na kung tawagin ay decurion. At yung pang-apat naman na mahusay ay centurion. Okay? Centurion sa Tagalog. At yung panghuli at yung panglima na tinatawag nila ay tagapagdala ng bandila. So, dun sa limang yun na nabanggit ko na nahati sila, ulitin natin, no? Ang Roman at saka yung Carthaginian ay nahati sa 5. Una ang emperor or emperador, pangalawa sa pinakamahusay ang tribuna, pangatlo ang decurion, pang-4 na centurion, at pang-5 ang tagapagdala ng bandila. So, sa bawat posisyon na yon sa isang araw, pag natanong 3 beses at di nakasagot, pwedeng mapaltan ang mga nakaupo sa bawat pwesto. So, kung si Rizal ay magsisipag lamang at makakatapos doon, pwede siya maging isang emperor during the time sa externos. Okay? Pero sa madaling salita nga, itong si Rizal ay nangyari yung ganoong pangyari, no, na nakakuha siya ng pagiging emperador sa huling bahagi ng kanyang taon sa stay sa first year niya. So, sumunod naman na bahagi, ano pang meron dito na meron tayo? So, ang mga unang taon niya o yung first year niya sa Ateneo, ang kanyang pag-aaral ay ito. Meron siyang unang naging guro na ang pangalan is si Father Jose Beck. Okay? Si Father Jose Beck is sa paglalarawan niya, ito ay isang matangkad at payat na guro na lalaki. Medyo nakakuba katulad ni Maestro Cruz na matulin maglakad. Bago siya ay seryoso at merong malalim na mga mata, no? So, siguro parang may eye bag o kaya parang laging puyat. Pero siya ay merong matangos na ilong na parang griyego ang itsura kung kanyang ilalarawan. So, sumunod naman, si Rizal, sabi ko nga, dahil siya ay una at bago lang sa eskwela at kagrupo lamang siya ng mga Carthaginian Empire at dahil tagalabas siya. So, nakakuha siya, no, ng isang magandang gantimpala. Sa kanyang pagtatapos, kanyang nakuha ang pagiging emperador dun sa grupo na yon. So, sabi ko nga, naging isa siyang magaling na estudyante kung
tutuusin niya, sabi ko nga, kung gugustuhin ng isang bata makapag maging first honor or maging isang magaling sa isang klase, kailangan pagsumikapan. So, nagkaroon siya ng gantimpala. Ito yung gantimpalang isang larawang relihiyoso bilang isang prize niya or yung premyo na tinatawag. So, sumunod naman na bahagi ng kanyang buhay, actually during his days in Ateneo, hindi niya rin inuubos yung oras niya sa paglalaro o sa walang ginagawa. So katulad noon, sabi ko nga nung elementary niya, nagpipinta siya under the supervision of Juancho. Ngayon naman, pumasok siya sa Santa Isabel College. Anong ginawa niya doon? So nag-enroll siya for 3 pesos ng aralin ng Spanish. So para maging fluent siya, mas maging magaling, no? Ito yung kanya mga natutunan. So nakakuha siya ng mas magandang way of strategy para paano makaalam lalo ng Spanish words. So ibig sabihin na cultivate lalo yung kanyang magaling na pagsasalita, no, sa Espanyol. So noong second year naman, meron siyang bibliophile, no, na collect itong kay Alexander Dumas, no, kay Cesar Cantu, tsaka din kay Theodore Hagor. So, yung kay Theodore Hagor naman, yung Travels in the Philippines, isang taon na naglakbay dito sa Pilipinas bago at ang sabi ay hindi lalaon daw mapapapunta sa kamay ng mga Amerikano ang Pilipinas sa pamumuno ng Espanya. So, sandali salita, nawala sa pamumuno ng Espanya ang Pilipinas at nasakop tayo ng Amerika. Si Alexander Dumas naman is, ito yung niya, gusto niya sa lahat na kanyang mga nakuhang libro. So, dahil doon, siya ay inanin yung Count of Monte Cristo. So, yung kwento kasi doon, nobelang maimahinasyon siya. So, yung pagtuklas doon sa Chateau d'If, kung saan nakalagay yung mga yaman sa mabatong isla ng Monte Cristo. So, yun yung mga naging nangyari sa kwento noon ng maimenasyong nobela na sinabi niya ay paghihiganti daw sa mga kaaway niya nagkasala sa kanya. So bilang bawi, yung yaman siguro ay nakita doon mula sa kwento ng Count of Monte Cristo, no, na kwento. So ano pang meron dito sa stays ni Rizal during second year? So nag-crown ulit siya ng gintong medalya at the end of the day ng kanyang school. What more is, yung kanyang nanay during that time is napalaya, pero wala na siya sa Binyan kasi nga, sa Calamba kasi nga siya ay pumapasok na at nagbalik eskwela na during that time. Sabi ko nga 72, 73, that was the time wherein yung nanay niya ay nasa na napalaya at siya ay bumalik sa eskwela na. So ito yung mga nakita ni Rizal panaginip, no, na kung saan at sabi niya dito sa kanyang nanay, naging propeta siya, na di lalaon, di matatapos ang taon, makakalaya ka mama, sabi niya ganoon. Bago nangyari nga, so hindi pa lumipas yung isang taon, 3 months lang, napalaya yung nanay niya. Next, nanay niya, ito nga sabi ko nga sa inyo, yung pagpasok niya dito, no, noong 73, 74, so dito na yung panahon na kung saan napalaya yung kanyang nanay. Kwento ko na yun sa inyo, kay Jose Alberto, yung asawa niya, nag-file ng case against dito kay Doña Teodora na pagbintangan ng pinilaso. So, ito ay isang kwento lamang na walang katunayan. So, binigyan siya ng kaparusahan yung case niya dahil nga poisoning. So, pinaglakad siya mula Santa Cruz, simula Calamba to Santa Cruz na nakapaalamang, no? And, na-detain siya for almost 2.5 years, no, dito sa provincial jail ng lugar ng Santa Cruz. So, ano pang meron ng third year niya? So, medyo naglaylo, medyo humina si Rizal. Pero, isang medalya lang nakuha niya sa Latin. So, pero, ganun pa man, nag-iisa pa rin siya magaling na estudyante, no? Sa interno na. Bakit? Kasi lumipat na siya ng tirahan. So, nung lumipat siya ng tirahan, kay Doña Pepay. So, kanina kay Titay, ngayon naman kay Doña Pepay. Okay po. So, anong meron sa kanyang stays ng third year niya? So, yun. Ganun din, inulit niya lang din yung ginawa niya. Nagkaroon siya ng maraming kaibigan na pari. Nagkaroon siya ng mas mataas na grade din, kahit papaano. Then, nanalo rin siya ng iilang medalya. Sabi ko nga, isa lang. No? Yun yung pinakamahina. Nung fourth year niya naman,
siya ay merong 5 medalya at ito yung pinaka-best sa batch niya, no? Ano yung mga subject na matataas niya katulad ng philosophy, physics, biology, chemistry, language, saka yung iba pang subject na meron sa kanya. So, dahil doon sa kanya ang King Talino, ipinagmamalaki siya ng mga Heswita, sabi doon sa kapanahunan niya. Isa sa mga naging magaling na kanyang tagapagmatnubay na profesor ay si Father Francisco Paula Sanchez, no? Isa sa mga mahusay sa scholar during that time. So, ano yung sumunod na pangyayari sa kanyang panahon? So, nung kanyang huling taon, no, nung panahon na kung saan graduate na siya, sabi ko nga dito, nagkaroon siya ng days na kung saan nakakuha siya ng matataas na marka. At siya ang tinanghal na pinakamagaling. At dahil doon, meron din siya mga extracurricular. So, bukod sa academic, naging class emperor, sabi ko nga sa inyo, sa interno, at saka sa Cartesiana. So, yung active member, so naging Marian Congregation Secretary siya, naging isa sa mga member ng academic Spanish literature. So, magagaling ang mga estudyante na nakakahanay sa grupo na to. Katulad ng sinabi ko rin kanina, yung kay Agustin Saez, isa mga sa Spanish painter na kanya ng mga pinasukan during that time. So, like what we have dun sa Colegio de Santa Isabel. So, what we have more is ayan, yung mga literary works na ginawa niya during stays in Ateneo. So like yung my first inspiration, yun yung unang ginawa niya para sa kanyang nanay na tula, na kung saan ay pinakita niya dito yung deep affection, no, ng pagbibigay ng magandang lalarawan sa kanyang nanay. So sa madaling salita, ang pinaka-titulo niyan, no, yung aking unang inspirasyon o mi primera inspirasyon na kanya ibinigay noong kaarawan ng kanyang nanay, no. Pero bukod doon, merong mga anecdote na kung saan si Rizal ay nilagay dito ni Felix ni Manuel Ceres Burgos, na kung saan ay magaling si Rizal na isang bata na may mabuting puso kasi siya ay laging tumutulong. Kasi one time habang sa siya loob ng tinutuluyan niya, merong batang umiiyak siyang naririnig. Bago tinulungan niya kasi sumabit pala yung saranggola sa taas ng ng tore ng simbahan. So inakit niya, kinuha niya para tumahan daw yung bata. So ganun kabuti si Rizal. Merong isang pagkakataon din naman na kung saan si Rizal ay dito may mga kaklase siya nag-aaway. Ngayon siya sa tabi na siya ay nag-aaral, nagbubuklat ng libro. Tinamaan siya ng libro noong dalawang estudyante na nag-aaral. Pero hindi siya nagalit, hindi siya nagbigay ng sama ng loob o wala siyang sinabi. Dinala siya sa clinic, ginamot, at pagkatapos nun, balik sa normal. So, ganun kabuti si Rizal kung paano niya pinakita yung pagiging isang estudyanteng walang tawag dito, walang kinikimkim na galit at meron siyang mabuting loob, sa madaling salita. So, hello? Hello? Yes. Hello, sir. Sir, Go ahead. Sir, pasensya na po, sir, kasi po may klase po kami sa EPO. May klase po kami ng 10 a.m. po, sir. Okay. Sige. Stop sharing muna ako. Anyway, so ito naman ay more on literary works na naman na lang. So, pwede nyo siyang research, pero may isa pa akong story na isa na lang. Last na. Hirit ako ng 3 minutes. Si Sigund Nakatigbak. Si Sigund Nakatigbak ay naging hindi na makasintahan, ngunit una sa mga pag-ibig ni Rizal Papilat. So ano nangyari doon? Hindi sila nagkatuluyan kasi nga torpe si Rizal. So si Rizal naman ay kapatid niya si Olympia o si Impia na nag-aaral sa eskwelahan ng La Concordia for all girls school. So doon nakapasok din yung dalawa, no, si Sigunda at saka si Olympia. Doon yung salita, alam ni Olympia yung story doon sa pag-iibigan nilang dalawa. Ang nangyari, hindi nagkatuluyan kasi si Sigund Nakatigbak ay pinagkasundo kay Manuel Luz na isang taga sa kanila. Sa madaling salita, hindi sila nagkatuluyan sa kanilang buhay. So yun yung short na kanilang naging life, no, doon sa Puppy Love. Ito yung unang kanyang mga kabiguan. Pangalawa, yung kanyang pag-ibig na sa buhay bilang isang teenager. So anyway,